Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Okay, sarap ng Happy Sunday, kaagapay! Salamat sa Panginoon at linggo na naman. Bago tayo pumunta sa ating pagsamba sa ating mga simbahan, maglaan po tayo ng pagkakataon para manalangin. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa programang Hardin ng Panalangin mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube channel ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Simulan natin ang umaga sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at sama-samang pagdulog sa mga panalangin ng ating mga kaagapay. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. Bago ang lahat, kaagapay, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa pananalangin. Samahan mo akong manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Itinataas namin ang iyong pangalan. Kalakip nito, Panginoon, ang aming paghingi ng inyong habag, ng inyong kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Panginoon, bago po kami tuluyang lumapit sa inyo, hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay inyong pagingdapatin. Linisin niyo po kami mula sa anumang karumihan ng kasalanan, Panginoon. At hayaan ninyo na sa aming pagdulog sa inyo sa umagang ito, makita nyo ang aming mga puso na nagtitiwala, nananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat at alam po namin na ang bawat panalangin kahilingan ay inyo pong tutugunin, Panginoon, ayon lamang sa inyong perpektong plano, perpektong panahon sa aming mga buhay. At sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na napakalawak ng inyong biyaya. Hindi niyo po kami bibiguin sa ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan ng kanilang buhay. Sila po ay inyong kauugnayin, Panginoon, at ipaparanas ninyo ang inyong pagpapala, pag-ibig at paggabay sa bawat isa. Muli, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero, tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, prayer concerns, i-comment na yan sa ibaba. At sama-sama nating ilapit yan sa Panginoon. At kung sakali man hindi mabasa lahat ng inyong mga mensahe, mga kahilingang panalangin, alam po namin na ang Diyos ay tutugunin yan ayon sa kanyang kalooban. Kilala po niya tayo lahat, alam niya ang ating
mga pinagdadaanan. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ng Panginoon yung mga panalangin kahilingan ninyo mula nung last time, ang aming kahilingan na i-share na rin namin, i-share nyo sa amin upang sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoong Hesus. At sa umagang ito, sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kaagapay, magbulay-bulay tayo, samahan mo ako. At alam natin na ang salita ng Diyos ay napakalaking tulong sa bawat isa sa atin. According to Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus, the author of faith. The true encounter with grace. Kung naranasan na natin ang biyaya ng Diyos, that's actually an encounter with Him. Na kahit ikaw ay nakikinig lang dyan, nanonood lang dyan, and somebody talking about Jesus, may nagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos, that's actually an encounter event for you. Ang nakakalungkot minsan, di natin iniisip na nakikipag-encounter tayo kay Jesus sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya madalas nababaliwala ito at hindi masyadong binibigyang halaga. Sa bawat encounter ng mga tao sa salita ng Diyos, iba-iba po ang tugon o responses ng mga tao. At ang bawat isang nakasama ni Jesus, iba-iba rin ang tugon nila. Yung iba sa kanila, nagalit. Yung iba naman, talagang tinanggap si Jesus. Yung iba naman, ang sinasabi nila, tsaka na lang, Lord, gusto kong sumunod sa'yo, kaso nga lang, may mga magulang ako, wala mag-aalaga sa kanila. Katulad din po ng maraming tao ngayon, iba-iba po ang tugon sa panawagan ng Panginoon. Ang maganda sa banal na kasulatan, hindi sinabing lahat ay sumunod kay Jesus. Ang 70 disipulo na nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, ayon sa aklat ng Juan, kabanatang 6, ay ang sinasabi sa kanila ni Jesus ay, if you don't eat my flesh, you are not of mine. Hindi po nakuha ang ibig sabihin nito ng mga disipulo at hindi nila tanggap. Nagpa siyang umalis sa mga disipulo. Ngunit ang sabi ni Pedro, para sa iyo, iniwan na namin lahat at wala na kaming babalikan. Guro, kung aalis kami, saan kami pupunta? Ang ganda ng tugon ni Pedro sa pagkakataong ito. Sana ganyan din lagi ang tugon natin sa buhay. I have decided to follow Jesus. No turning back, Lord. Lord, nasa iyo na ang lahat. Kompleto ka sa aking buhay. Na hindi na tayo lalayo sa Panginoon. Bakit? Dahil iniwan na natin yung dating kalagayan natin para sa Panginoon. Kaya ngayon nakatuon ang ating pananaw, paningin kay Jesus. Iniwan na natin yung old ways, dating pagkatao natin, yung mga kinagawian, and we will just stay in His grace. However, in this particular narrative in the Bible, pag-usapan po natin yung mga taong naka-encounter kay Jesus. Iba-ibang pangyayari kung paano na-encounter si Jesus at kung ano-ano ang mga tugon nila. Una, si Poncio Pilato. Noong dinala si Jesus kay Poncio Pilato sapagkat inaakusahan siya ng rebellion at hindi nila kayang ipapatay si Jesus sa mga religious cases lang. Pwedeng baliwalain lang ito ng Roman Empire. Kinakailangang kasuhan nila si Jesus ng mas mataas na kaso, which is treason. Kasi kapag ganito ang kaso mo, pwede ka nang ipako sa krus. Dahil hindi na religious people ang kalaban mo, kundi ang emperador na. Kaya noong dinala si Jesus kay Poncio Pilato, nagkaroon siya ng matinding encounter kay Jesus. Ang sabi ni Poncio Pilato, ano ang gagawin ko sa taong ito?
Kaagapay, madalas ganito rin ang ating tugon. Anong gagawin ko kay Jesus na nakilala ko? That all of us merong hinihinging response. Hindi lang yung, okay, si Jesus, ang galing niya, ang ganda ng katuruan niya. Kung sakaling nakikinig ka sa salita ng Diyos para sa dagdag ng iyong kaalaman, yan po ay maganda, kaagapay. Kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at umaasa kang magkakaroon ng himalayong buhay mo, maganda po yan. Subalit ang tanong, what are you gonna do with Jesus? What are you gonna do with grace? Anong gagawin mo? Kahit si Poncio Pilato, hindi niya alam ang gagawin niya. Maraming sinasabi ang mga tao na dapat gawin kay Jesus, ngunit hindi alam ni Poncio Pilato kung ano ang gagawin niya. Kahit yung mga tao gulong-gulo that time, kung ano ang gagawin kay Jesus. Kahit hanggang ngayon, mahigit 2,000 taon na nakalipas, yan pa rin yung katanungan, what are you gonna do with Jesus? Kaagapay, may kakaibang mangyayari sa iyo kapag na-encounter mo si Jesus. Mababago ang iyong kalagayan. Ang sabi sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa yan sa biyaya ng Diyos na hindi maipaliwanag at hindi masukat. Kaya kaagapay, patuloy nating ituon ng ating pananaw sa Panginoon. Huwag nating aalisin ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Siya lang makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon ng ating mga buhay. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po ay si Pastor Luis Antonio Sejo, Senior Pastor ng OJBM Church, Only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga gawain ng Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat, kami po ay daupalad at sama-sama na dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng programa at himpilang ito upang ihatid sa inyong paanan ang mga panalangin at kahilingan ng bawat kapulungan na sumasamba at naglilingkod sa inyo sa loob at sa labas ng aming bayang Pilipinas. Winika mo sa inyong banal na salita na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay walang magagawa. Anuman ang aming angking galing, anuman ang aming katayuan sa lipunan, anuman ang aming angking yaman, kami ay di magtatagumpay kung di kami sa inyo'y kakapit bilang aming gabay. Kung kaya nga't kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, magpapasakop, magtitiwala at susunod sa inyong banal na salita na siya namang inyong tungkod at pamalo, nahahawi sa daan ang aming binabagtas sa mundong ito tungo sa buhay na matagumpay at makulay. At yan din po ang inyong banal na layunin sa buhay ng inyong minamahal na mga anak. Ministeryo man sa loob ng kapulungan o misyon sa labas ng kapulungan, ikaw ay may patakaran na aming dapat sundin. Ang aming pagpapasakop sa mga alituntunin mo na nakasaad sa inyong banal na salita ay ang siyang susi sa pagbuhos ng labis mong pagpapala na aming inaasam-asam. Kung kaya nga po aming dalangin
ang inyong mayamang biyaya sa aming pagtugon sa inyong mga utos, alituntunin at patakaran. Sa iyo lamang ay magtitiwala sa gitna ng mga pagsubok, alok ng sanglibutan at pita ng laman. At ang pagpapalang iyong ipinangako ay inyong ibubuhos mula sa inyong kalangitan sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na matapat na tumutupad sa inyong mga pangako. Ang mga gawain na inyong inatang sa balikat sa bawat kapulungan na sumasamba't naglilingkod sa inyo ng totoo ay patungkol lamang sa inyo at sa inyong kapurihan at kadakilaan. Panginoon, ito po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama po tayo na magtiwala, manampalataya, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At alam ko po na sa takdang panahon, sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ng katugunan ang ating mga panalangin. Samahan mo ako kaagapay na manalangin. Panginoon, sa oras mong ito muli kami ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Inilalapit ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Alam namin, Panginoon, na walang nalilingid sa inyo. Kayo ay perpektong Diyos. At ang nais ninyo, Panginoon, ay maging maayos din ang kalagayan ng inyong mga anak. Bagamat marami sa amin, Panginoon, ang maraming pangangailangan, may mga pinagdadaanan, kahit kailan, di niyo po kami iniiwan, Panginoon. Sa oras pong ito, sa amin pong paglapit sa inyo, hayaan niyong kami ay magtiwala, manampalataya, at ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga panalangin ito. Maraming salamat. Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Mariel. Ang kanyang kahilingan ay continuous recovery para kay Cecil Olea sa kanyang sakit na cancer, Panginoon. Lord, kayo rin po ang magpagaling sa kanyang karamdaman, ang kidney o chronic kidney disease, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Inilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang aming kamanggagawa dito sa FEBC na si Pastor ni Carlos Cao. Panginoon, ang kanyang full recovery, ang aming dalangin para sa kanya. Kalakasang physical, Panginoon. Samahan niyo siya sa mga pagkakataong ito, Panginoon, at kayo ang magbigay ng kagalingan, Panginoon, anuman ang karamdaman na pinagdadaanan niya. Ganon din po si Pastor Steve Mirpuri, Panginoon, full recovery from stroke, Lord. At ganon din kay Mami Evelyn Magtunaw, kagalingan mula sa pagkaka-stroke, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, inilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Gemma Regis. Ang kanyang panalangin ay patuloy na kagalingan para kay Sister Hermie Peralta. Panginoon, kayo po magbigay sa kanya ng kagalingan sa aming nanay na ito, Hermie Peralta, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. At sa oras pong ito, Panginoon, ay nilalapit din namin ang panalangin kahilingan ni Rowena Birong. Ang kanyang prayer request, Panginoon, ay para sa kanyang asawa, Panginoon, healing, full recovery from stroke, Lord, at good health para kay Sister Tess, Lord.
Alam namin, Panginoon, na sa inyo manggagaling ang lahat ng ito, ang mayamang pagpapala, kagalingan na galing sa inyo, ang kanilang maranasan. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Emelita Legaspi. Lord, ang kanyang panalangin ay complete deliverance, Lord, sa kanyang apo na si Athena Legaspi from slight autism, Lord, at kagalingan din sa kanyang diabetes, Panginoon, si Sister Emelita Legaspi. Pagpalain niyo siya at pagalingin. Panginoon, ilalapit din namin sa inyo si Pastor or Bishop Jerry Mortel, Lord, ang kanyang karamdaman ay inyo pong pagalingin, Panginoon. Huwag niyo siyang pabayaan, at kayo rin po, Panginoon, ang mag-ingat sa kanyang buong pamilya at i-provide ninyo ang kanilang pangangailangan. At alam namin, Panginoon, sa kanyang paglilingkod ni Bishop Jerry Mortel ay lagi kanyang aasahan, lalong-lalo na sa karunungan at kalakasan na sa inyo po nanggagaling. Panginoon, ilalapit din namin sa inyo aming kapatid na si Mel Danan. Ang kanyang prayer request ay salvation and protection para sa kanyang pamilya. At kung kalooban ng Panginoon, kalooban niyo, Panginoon, na magkaisa sa pananampalataya ang kanyang pamilya sa iisang simbahan. Lord, ito po ang dalangin itong aming kapatid na Sister Mel Danan. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Ate Glenn, Lord, at ang kanyang panalangin ay complete healing and provision for their medication, Panginoon. Kasama na rin dito, Panginoon, and ang physical and spiritual strength, Lord, para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Lord, amin din pong ipinapanalangin at inilalapit sa inyo ang panalangin kahilingan ni Baby Adriano. Lord, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang family, at kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng kanilang pangangailangan at healing din para sa kanyang tuhod, Panginoon, at yung anumang karamdaman pa na nararanasan niya katulad po ng UTI, Panginoon, ay ang kagalingan po ay manggagaling sa inyo. Wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Nilalapit din namin, Panginoon, ang kagalingan ng asawa ni Love Bell, Lord. Alam namin, Panginoon, na anumang sitwasyon, anumang karamdaman ay kaya niyong pagalingin, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang mag-provide din ng kanilang pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Brother Engineer Romar David sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoon. Kayo ang mag-iingat, kayo ang magpo-protection sa kanya, at magandang kalusugan para sa kanya, Panginoon, hanggang sa muli niyang pagbabakasyon dito sa Pilipinas. Lord, ang kagalakan, kapayapaan ay kanyang laging maranasan, at ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas, ang buong David family sa pangunguna ni Engineer Romeo David, ay amin din pong ipinagkakatiwala sa inyo. Anumang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, pagpalain niyo siya, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang aming kapatid na si Cesar Castro, Lord, na nagtatrabaho din sa ibang bansa. Anuman ang kanyang kalagayan ngayon, alam namin na ang pag-iingat ninyo, paggabay ninyo, pagsama ninyo ay kanyang mararanasan. Ganon din yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas, sa Pangasinan, si Eden Castro at ang kanilang mga anak, Panginoon, ay ang inyong proteksyon, ang pag-iingat sa buong pamilya, ang Castro family, ay maranasan nila, Panginoon. Maraming salamat po. At patuloy din namin nilalapit sa inyo ang misyonerong si Pastor Edwin Teneza, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa inyo. Naway lagi kanyang maranasan ang pag-iingat ninyo, ang provision ninyo para sa kanyang pag-join ng mission work, Panginoon. Lord, i-bless mo siya. Pagpalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang buong pamilya, ingatan nyo. Ganon din ang aming kapatid na si Pastor Noel Llobrera. Ang kanyang karamdaman ay bigyan nyo ng kagalingan sa inyong tamang panahon, Lord. Wala pong imposible sa inyo. Nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo
ang aming kapatid na Sister Teresita Di Pontorum, Panginoon ng Agoola Union, pagpalain niyo siya, ingatan niyo ang kanyang pamilya, pagalingin ninyo ang mga karamdaman ng kanyang mga mahal sa buhay kung mayroon man, Panginoon. Huwag niyo siyang pababayaan at iingatan niyo sila lagi, Panginoon. Ganon din ang kanyang buong pamilya, ang Di Pontorum family. Maraming salamat sa araw na ito at kami nakakalapit sa inyo ng malaya, Panginoon. Abutin ninyo ang aming mga kaagapay, kung hindi man namin nabasa lahat yung kanilang mga kahilingang panalangin sa mensahe dito sa Facebook page ng FEBC. Lord, alam po namin, Panginoon, na sa anumang kaparaanan, anumang sitwasyon naroon po kayo, kakaugnayin nyo sila at tutugunin sila, Panginoon, sa kanilang mga panalangin kahilingan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, at pinapupurihan namin kayo sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo sa mga araw ng Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera, na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Tayo na't
Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday, kaagapay! Salamat sa Panginoon at linggo na naman. Kaagapay, bago po tayo dumako sa ating pananambahan sa araw na ito, maglaan tayo ng panahon para manalangin. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa programang Hardin ng Panalangin mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong nakakasama tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo sa ating Hardin ng Panalangin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Saan ka man naroon, kaagapay, join ka na sa kalahating oras ng devotion and prayer. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. At alam kong ang bawat isa sa atin ngayon ay papunta na sa ating simbahan, naghahanda na para sa pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos. At bago tayo magtungo sa ating mga simbahan, tayo muna ay manalangin. Simulan natin ang araw na ito sa isang mataimtim na pagdulog sa Panginoon. Samahan mo ako, kaagapay. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Karapat dapat kang luwalhatiin, Panginoon. At kasabay nito ang aming paghingi ng tawad, pagpapakumbaba sa inyo. Linisin niyo kami at patawarin sa aming mga nagawang pagkukulang at kasalanan, yung mga bagay na hindi nagbigay ng papuri sa inyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sa araw na ito, kasama po namin kayo at sa amin pagdulog sa pananalangin, masumpungan niyo kami na nagtitiwala at nananampalataya lamang sa inyo. Dahil aming ilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga prayer request, maging ng mga ipinadalang mensahe ng aming mga kaagapay dito sa 702 DZAS. At sama-sama kaming lalapit sa inyo. Ikaw ang maging sentro ng programang ito. Ikaw ang aming maging karunungan, maging kalakasan, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at lukuban ng inyong presensya, ng inyong pagmamahal at biyaya, Panginoon. Abutin ninyo ang bawat kaagapay namin saan man sila naroroon sa mga oras na ito, nasa kanilang tahanan, nasa trabaho, nasa biyahe, nasa eskwelahan. Panginoon, maranasan po namin ang inyong banal na presensya. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka naman, kaagapay? At kung ikaw ay may prayer request, prayer needs, or any concern, ay ipadala mo ang iyong mensahe dito sa amin, dito sa comment section ng Facebook ng 702 DZS, at ilalapit natin yan sa Panginoon. Alam mo, masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin, nasama-sama tayong nananalangin at inilalapit sa Panginoon ang bawat panalangin kahilingan. At kung minsan naman ay hindi na namin mabasa lahat sa dami po ng dumarating na prayer concern at limitado lang yung ating oras,
Alam natin kaagapay na yan naman ay aabutin ng Panginoon, tutugunin ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban. Alam nyo, masaya kami na inilalapit yan sa Panginoon dito po sa ating programa sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat sa mga nakasubaybay. Kasama natin ngayon na nananalangin sa bawat simbahan. Praise the Lord! Ibang mga kapatid natin ay papunta na sa simbahan upang sumamba at maglingkod sa Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na ang inyong mga prayer request, ang inyong mga panalangin kahilingan ay tinugon na ng Panginoon, balitaan niyo po kami. Ipadala niyo po ang inyong mensahe sa amin upang sama-sama nating ipagpasalamat sa Panginoon ang kanyang katugunan. Maraming salamat po, at para sa ating pag-aaral naman ng salita ng Diyos, samahan mo ako kaagapay na magbulay-bulay. Ang sabi sa aklat ng Isaias, kabanatang 61, sa mga talatang 10 at 11, buong puso ako nagagalak kay Yahweh. Dahil sa Diyos ako'y magpupuri, sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang alaman at sa hardin ay lumilitaw ang binhing itinanim, ipapakita ng Panginoong Yahweh ang kanyang katuwiran at papuri sa harap ng lahat ng bansa. Kaagapay, alam mo ba kung paano ka tignan ng Diyos ngayon? Papaliwanag natin. Ito ay katulad ng ikakasal na sobrang saya ang pakiramdam o nararamdaman, katulad ng isang nobyo habang siya'y naghihintay sa harap ng dambana sa pagdating ng kanyang mapapangasawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kaagapay, laging maganda ang tingin sa iyo ng Panginoon. Kung ang pakiramdam mo ngayon ay hindi ka karapat-dapat, sino ang may sabi sa iyo? Sapagkat noong si Jesus ay namatay sa krus, binigyan kanya ng balabal ng katwiran. Amen? Ang sabi sa Roma, kabanatang 8, talatang 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Let us answer the question, where are you? And the answer is in Romans chapter 8 verse 38. You are in Christ, and nothing will separate you from Him. At ang pinakamasaya dito, akit lang tayo ng konti sa talatang 1, sabi sa Romans 8:1, answers the question, who told you? Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaagapay, kahit pasabihing masama ka, marumi ka, nakakadiri ka, there's no condemnation to those who are in Christ. Are you in Christ right now? Ang sabi sa Efeso kabanatang 2, talatang 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Where are you right now? You are seated in Christ. Sabi sa Pangalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 16. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kagapay, ang ibig sabihin nito, maaaring ang tingin sa iyo ngayon ay batay sa sukatan ng tao. Ikaw ay marumi,
masama at makasalanan. Subalit maliwanag ang sinabi sa talatang 17 ng 2 Korinto, Kabanatang 5. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang, na kahit ano pa ang maging itsura mo at maging kalagayan mo, hindi na batay sa sukatan ng tao ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Tanungin kita, kaagapay, kung magpapasya ka ngayon na hindi mo natitignan ang kapwa mo ayon sa batayan ng tao, sa palagay mo, may magkakasakitan pa ba? Di ba mas lalo na tayo magmamahalan at magtatanggapan sa isa't isa? Na kahit ano pang pagkukulang ng bawat isa sa atin, kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng bawat isa, hindi ka nahuhusga sapagkat alam mong siya ay maaari ding baguhin ng Panginoon. Amen. Ang sabi sa 2 Korinto Kabanatang 5, sa mga talatang 18 hanggang 20, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ng kanilang mga kasalanan, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kaagapay, saan ka naroroon? Maring yung tanong na yan ay tanong mo sa iyong sarili. Nasaan kaya ako? Malayo ba ako ngayon sa Panginoon? Nasaan ako? Malayo ba ako sa Panginoon dahil sa dami kong kasalanan, pagkukulang, at kapalpakan? Kaagapay, ang maaring isagot sa iyo ng Panginoon, sinong may sabi sa iyo? Sinong may sabi sa iyong hindi ka karapat-dapat? Sa pagkakataong ito, hinihintay ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Hindi Kanya tatanggihan at hindi Kanya uhusgahan, kaagapay. Tama na ang pagtatago. Nais ng Panginoon na masumpungan Kanya at ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Pag-ibig na dakila at walang kapantay. Kung nais mo lumapit sa Panginoon, isang pagpapasya at pagpapakumbaba lang ang iyong gagawin sa harapan ng Diyos na nagsasabing, Panginoon, ako'y umaamin sa inyong harapan. Napakarami kong pagkukulang at inakala kong malayo ka na sa akin. Subalit ako'y nagkamali. Panginoon, ang totoo, ako ang lumayo sa inyo dahil sa takot at kahihiyan. Sa oras na ito, Panginoon, ako po ay nagbabalik loob sa inyo. Patawarin niyo po ako. Nais ko pong maranasang muli ang inyong pagmamahal. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kitang pumasok upang aking maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo ako. Tayo muli ay lumapit at
manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na buhay, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na binigay po ninyo upang kami ay muling dumulog sa pamamagitan ng panalangin at ilapit sa inyo ang bawat kahilingang panalangin ng aming mga kaagapay. Lord, nilalapit po namin sa inyo si Marites Aguilar. Ang kanyang panalangin ay kagalingan mula sa kanyang sakit na severe cough at chest infection, Panginoon. Lord, nilalapit din namin si Ronel Victoriano. Ang kanyang prayer request, Panginoon, ay maging normal yung kanyang blood sugar at protection laban sa mga complication, Panginoon, ang kanyang kahilingan. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Abigail Santos. Ang kanyang kahilingan ay gumaling ang matagal na niyang sinusitis, Lord, yung kanyang karamdaman, pananakit ng ulo, Panginoon. Lord, amin din dinadalangin ang aming kapatid na si Jonathan Pineda. Ang kanyang prayer ay recovery mula sa muscle strain at para makabalik agad sa kanyang trabaho, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Lorna Fajardo. Ang kanyang prayer request ay maging normal at maging maganda ang result ng kanyang upcoming ECG. Lord, ganun din, Panginoon, ang prayer po ni Christian Mendez, Panginoon. Yung kanyang kahilingan ay paghilom ng kanyang sprained ankle at makalakad na po siya ng maayos, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Diana Bocar. Ang kanyang prayer request, Panginoon, ay complete healing mula po sa kanyang sakit na tonsillitis, Lord, and sore throat. Lord, amin din nilalapit sa inyo si Felix Bartolome, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay gumaling ang kanyang hypertension at maging sa kanyang BP ay magkaroon ng stable, Panginoon. Kanyang blood pressure sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, ganun din, amin nilalapit si Rosemary Katanghal. Ang kanyang prayer request ay mawala po yung kanyang abdominal pain at maging maayos ang digestion niya po. Lord, ganun din si Jomar Lizada. Lord, ang kanyang panalangin ay full recovery mula sa dengue na sa kanakaramdaman at mabilis na pag-angat ng platelet count po niya. Ganun din, Lord, namin nilalapit, Panginoon, sa inyo si Elaine Ruhanto. Lord, ang kanyang prayer ay para po sa kanyang hormonal imbalance, Lord, ay magkaroon siya ng kagalingan, Panginoon, dito sa karamdamang ito. Lord, amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Nico Arandia. Lord, healing mula sa ear infection. At alam namin, Panginoon, na kayo po ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Ganon din si Veronica Dairit. Lord, ang kanyang prayer request ay paggaling mula sa kanyang rashes at matanggal na po yung mga sakit na ito sa kanyang katawan, Panginoon. Lord, amin din nilalapit, Panginoon, sa inyo ang aming prayer para sa aming kapatid na si Adrian Montefalco, Panginoon. Lord, ang kanyang prayer ay good health at paghilom ng kanyang ulcer. Lord, para kay Patricia Yalong, amin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mabilisan na recovery niya mula sa asthma attack at maging stable na po ang kanyang breathing, Lord. Ang kagalingan sa aming kapatid na ito ay inyo pong igawad. At muli, Panginoon, inilapit namin sa inyo ang iba naming mga kaagapay. Lord, pinagpe-pray ko po si Chairman Crescenciano Shanong Villa and his wife, Ma'am Angeline Villa, at ang buong Villa family, Panginoon. Pagpalain niyo po sila
Ganon din, Panginoon, amin pong nilalapit sa inyo ang panalangin, Panginoon, para kay Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. At recovery po, healing, para po kay Reverend Elma Villones, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming kamanggagawang ito. Lord, akin din pong idinadalangin ang mag-asawang Pastor Benji and Pastora Christian Arsiaga dyan po sa Australia. Kayo po ang mag-ingat, Panginoon, at maging gabay nila sa lahat ng pagkakataon sa kanilang paglilingkod. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang bahay panambahan na pinagkatiwahalan po sa inyong lingkod, ang The Lord of Grace and Righteousness Church, TLGR Church, dyan po sa Villa Baliano, sa Muzon, San Jose del Monte City, ay inyo pong pagpalain ang simbahang ito, Panginoon, kasama na ang lahat ng mga manggagawa ninyo, mga pastors, mga workers and leaders, Panginoon, ng simbahan, na kayo po ang maging sentro, kayo, Panginoon, na maging foundation, Panginoon, ng simbahang ito. Lord, ingatan niyo po ang bawat isang mga anak niyo at manggagawa po ninyo. Lahat ng mga panalangin kahilingan, alam namin, Panginoon, na kayo po ang tutugon nito ayon lamang sa inyong mayamang pagpapala at sa inyong perpektong kalooban. Mapapurihan kayo, Panginoon, at ibinabalik namin sa iyo pinakamataas na pagsamba, pasasalamat at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapanam. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po ang inyong kaagapay, ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.